Isa sa mga sakit na hinahanapan pa rin ngayon ng gamot, ang cancer. Ang isang research team sa University of the Philippines umaasang nakita na nila ang sagot sa Philippine Blue Sponge. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na kaso ng breast cancer. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga pananaliksik sa solusyon sa sakit na ito. At kabilang na dyan ang all-female research team mula University of the Philippines Marine Science Institute na pinangungunahan ng marine scientist na si Dr. Gisela P. Concepcion. Ang pinag-aaralan nila, isang potent compound mula Philippine Blue Sponge na Raniera-Mycin M o RM. Kinuha namin yung natural sponge, yung nakita namin sa Puerto Galera. Ang nadiskubre nila, in our case, what we discovered and focused on was the combination of Raniera-Mycin M with the clinically used standard breast cancer drug doxorubicin. Kapag pinagsama kasi ang dalawang compound, bumubuo ito ng tinatawag na synergistic effect kung saan na-enhance ng RM ang cancer-fighting effects ng doxorubicin, isang synthetic drug na gamit sa cancer. Affordable na yan. Synthesized na yan. Synthetic na yan. Doxorubicin is an anthracycline. Alam mo kung saan siya na-isolate first? From a bacterium, Streptomyces, in the Adriatic Sea. Napatunayan nila yan nang makitang lumiit ang tumor sa pamamagitan ng in vivo studies o pag-aaral na isinasagawa sa isang buhay na organismo. So nakita namin yan na meron talagang reduction in the primary tumor size. Dagdag pa niya, mas mababa ang morbidity ng gamitin ng pinagsamang RM at doxorubicin at nakita rin nilang mas bumaba ang metastasis o pagkalat ng cancer sa baga. Bukod pa dyan, napatunayan din nilang magandang gawing gamot ang RM base sa chemical structure nito. So itong aking animal study ngayon, first step pa lang yan. Yan yung tinatawag na stage of drug discovery development na very early stage proof of concept. Mahaba man ang pagdadaanan, mahalagang may nasimulan at may nagbibigay pansin sa mga ganitong uri ng pananaliksik na layong tumulong sa pagpuksa ng mga karamdamang milyon-milyon na aapektuhan. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang posibleng gamot laban sa breast cancer kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, kasi simula pa lamang ng pag-aaral ni na Dr. Gisela, paano niya raw ba naisipang i-research ang Philippine Blue Sponge? Diver ba ito? Pops J, no? Pero mahilig si Dr. Okay. Gisela talaga sa mga ganitong uri ng pag-aaral. Ilang taon na siyang nag-aaral ng marine studies, marine research, and drug discovery, no? Yung pagbuo natin ng mga gamot through natural products. Ang ganda niyan eh. Ang ganda ng itsura sa ilalim ng dagat. At yan, Pops J, sa Puerto Galera yan. Matatagpuan yan dito sa atin mismo. Yan talaga yung pinag-aaralan na for a very, very long time ni Dr. Gisela. Pero itong Philippine Blue Sponge, the compound, meron na siyang pananaliksik na in collaboration with other researchers, mainly meron tayong collaborators from Japan. Kaya dito nila nakuha yung idea, no, yung theory na bakit hindi natin siya subukan na pagsamahin kasama yung gamot na doxorubicin nga, which is for breast cancer talaga na gamot, Pops J. Denise, sa kanilang research so far, promising naman ba ang mga resulta? Oo, Pops J. Nung tinest nga nila yung theory nila, no, sinubukan na nila yan in actual living organisms. At ang lumabas doon sa resulta, Pops J, bukod sa napaliit natin yung tumor, which is, syempre, yun naman yung pinakagusto nating makuhang resulta, no? Yung morbidity case niya mababa or bumaba, decrease, Pops J, meaning dun sa mga living organisms, mas marami yung nabuhay kaysa namatay. And at the same time, yung metastasis nga o yung pagkalat ng cancer mismo, kasi yung type of cancer na pinag-aralan nila dito yung malalang cancer na reduced or mas mababa din yung pagkalat niya to the lungs or sa baga. Kaya very, very promising talaga yung resulta nitong research. Denise, nabanggit mo rin sa ulat mo na may epekto ito pati sa pagkalat ng tumor sa baga. Posible rin bang gamot ito laban sa lung cancer? Yun ang hindi natin masasabi, Pops J, kasi ang focus mismo ng research nga nila is breast cancer, and ang pinaka-origin nung tumor, nung cancer, is nasa breast area talaga natin, so metastasis happens kapag malala na siya. So yun yung target nung pinag-aaralan nila for now, Pops J.
Okay, Denise, sakaling maging gamot nga ito, paano ang intake nito? Parang normal na tableta lang ba? Pops J, sa ngayon, hindi pa, most likely may possibility, isa yan sa mga options, no? Pero dahil nga, again, early stages pa lang, very, very early stage of drug development pa lang itong pananaliksik nila, pinag-aaralan pa nila ngayon kung anong pwedeng gawin dito sa compound nito, pinag-aaralan pa rin nila. Kailangan pa niya ng clinical trials, Pops G, which takes time. It takes years kasi syempre kailangan mo pa siyang i-test mismo sa mga, through clinical trials, sa mga tao talaga. So, for now, Pops G, we cannot say, but they need to conduct further studies, Pops G. May tinitingnan bang timeline yung mga eksperto natin kung hanggang kailan makakakuha sila ng medyo conclusive na resulta? Pops J, yan din medyo 1 to 2 years, ganun, wala pa. We cannot say, but for sure it will take years, just like any drug, Pops J, no? Pero so far, sa ngayon, pinapatent na nila yung pag-aaral na ito, and hopefully, no, with the right budget, with kung matutukan, no, tuloy-tuloy nga, at masuportahan man ito, talagang maging successful, hopefully, no, Pops J, dahil hanggang ngayon nga, isa pa rin ang cancer sa mga incurable na diseases natin sa mundo, problema rin siya sa Pilipinas, kaya maganda talaga itong balita na to na may ganito tayong promising na study, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Baldesancho.